Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Alan Chris Bermudez, ang inyong tagapagkomento. Mayroong tayong bagong video na tungkol kay Martin Romualdez, ang tambaluslos ng bayan. Tila ito'y naging host na naman ng isang variety show doon sa lugar ni Budots Boy na si Bong Revilla. At ating papanoorin kung ano pa talaga ang gustong ihatid ng itong mga taong ito sa ating mga kababayan dyan sa lugar ni Budots Boy. At ating suriin at bigyan ng comment kung anong gusto ninyong kung anong inyong naintindihan sa mga ginagawa ng mga taong ito. I-comment nyo lang sa baba at please subscribe, like, and share. Panoorin natin ang video. Mga kababayang Kapitenyo, atin pong palakpakan, Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez! Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong pagpapanglaban. Nako, meron na siyang jingle, no? Kay Martin Romualdez tayo. Ano ba to? Parang sa department store to ng mga tugtog Sakay na. Barko pala yan, barko. Kay Martin. Napakaganda ng kanyang jingle, no? Jingle bell. Tuloy. Kay Martin Romualdez. Nako. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Kawit, sa lahat ng mga Kabitenyo, magandang umaga. Parang hindi sanay sa pagsasalita ito ng maraming tao. Hindi sanay magsalita. Nagkabulol-bulol eh. Nako. Masaya ba tayo lahat? Bagong Pilipinas Servisyo Fair! Bigyan ng jacket yan! Bigyan! Andito na tayo. Kasama natin, siyempre, ang ating mga kongresista na 19 Congress. Pakiusap, isang beses pa. Tayo lahat para makikita ng lahat mga Kabitenyo. Ang bagong Kongreso, ang bagong Pilipinas, ay handog natin itong 19 Congress. Ang mga kongresista, ayan, kasama mga governor, mga mayor. Ayan, handang-handa sila maglingkod. Parang pista talaga pag nandyan si... At siyempre itong naman, si... itong Pilipinas Servisyo Fair. Ito talaga Tambaluslos. ang programa ng ating mahal na President Ferdinand R. Marcos Jr. Palakpakan po natin! Yeah, palakpakan natin. Mabilis talaga yung panahon. Baka nakalimutan mo. Mga over 2 taon na yata. Nagkaroon tayo ng rally dito sa gabi. Nakita ko na nga nung pauwi ko, yung mga drone shot. At nakita natin na yung Cavite ay talaga para sa ating mahal na presidente at itong administrasyon na hinahandog na ngayon ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Salamat ako sa ama ng lalawigan ng Cavite, Governor John Vic Remulla. Hey! Salamat, John Vic. Walang pumalakpak Nagbubulungan kami dito kasi brad ko to sa Upsilon, sa UP. At parang kahapon lang, nandun tayo. Sasabak sa mga rumble, sa mga aktibidades dyan sa Diliman. Pero, tapos na yan. Ngayon, serbisyo para sa mga Cavite. Servisyo. Bigay. Ayuda. Si Boy Ayuda. Kaibigan. Talaga. Bilyon ang budget ngayon. Iwan sa niya, siya rin. Hindi niya ako niiwan. Nung yung Lolanda, sinira, winasak talaga. Nandun ba siya sa yung nangyaring Yolanda? Diba nung mga panahon na yon,
Hindi mahagilap itong taong ito. Buti pa yung kapatid niya. Yung kapatid niya, palaging nagkikita sa kamera. Ito, nasaan kaya ito? Yung rehiyon ng Eastern Visayas, yung Tacloban, hindi ako pinabayaan. Ang mga Kabitenyo, kasama po si Senator Bong Revilla, Ang tanong natin, nandun ba siya? Nandun kaya siya? Nasisira ba kaya ang bahay niya? Sigurado ako wala siya doon. Sa panahon ng bagyo. Yung Lani, yung buong pamilyang Revilla, Nandun siya pero hindi nagpapakita. pumunta sa Tacloban at binigyang tulong at saklolo sa akin. Kaya, ay nako, itong servisyo per ay isa lang ng bahagi nating mahal na presidente sa programa na maghihandog para mailulutas po kayo sa mga kahirapan at mga problema ngayon. Sinamahan ko Dako. mga kongresista kasi una, dapat malaman mo, itong programa na to hindi magaganap, siyempre, programa ng presidente, kung walang isang budget o sinasabi mga Binida na yung kanyang sarili. po sa Kongreso, sa Batasan, gumagawa kami Binida niya na naman ang kanyang sarili. Hindi daw mangyayari ang programa ng presidente kung walang budget. Sino ngayon ang humawak ng budget? 'Di ba siya? So tinutos up na naman niya ang kanyang sarili. Nagbuhat na naman ito ng sariling lamisa. ng batas na isang budget. Kahapon lang. Kahapon nga. Tapos na natin yung yung national. Di siya ang may ano ba ito? Nabulol tayo. Kapakanan. Siya ang may pakanan itong lahat ng budget. Alam niyo mga kaibigan, mga kabirada, sa tingin ko hindi na nakikialam itong si Presidente Bongbong sa mga pinaggagawa nitong si Tambaloslos, itong pinsan niya. 'Di ba? Baka pinaubaya na ni Bongbong lahat kasi si Bongbong hindi na nakakandidato yan, hindi na yan opisyal pagkatapos ng termino niya. Sigurado ko itong si Tambaloslos na ito ay pinabayaan na kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya para manalo siya pagka-presidente sa 2028. Siguro natin napakalikot ng ating isipan eh. Siguro gagawin ang lahat nitong taong ito. Mantakin mo ang layo-layo pa ng 2028. Tapos, ano tayo ngayon? 2024? Pagdating ng 2028, ubos ang kaban ng bayan. Ubos ang pira sa kakabigay ng ayuda. Hindi man ayuda ang kailangan ng mga Pilipino kung hindi yung pangmatagalan na tulong. Bigyan na yan ng 5,000 ang bawat pamilya. Sa tingin mo, hindi maubos yan in one week? Tapos, itong nakatanggap ng mga ayuda na ito, lalong-lalo na itong nasa class, lower class na mga Pinoy, magkakautang ng loob ito sa kanya. Alam naman natin ang mga Pinoy, kunting bigay lang, nako, kahit hawakan mo yung ilong at bibitarin mo, sunod ng sunod ang Pinoy sa iyo. Ito ang ginagawa ng itong si Tambaloslos ngayon. Pero hindi lahat ang madadala diyan sa kanyang style na tulong-tulong kuno. 5,000 may bigas. Diba yun ang pagkasigaw niya? Bigyan ng 5,000 pesos at may ilang kilong bigas! Di ba ganon? Ganon siya sumigaw. Nako! Kawawa ang Pilipino talaga dito. At ito namang mga opisyalis na kasama dyan, yung mga taong nasa paligid niya ngayon, abay, napaka maraming grasya ng mga taong yan galing sa kanya. Kaya, sunod-sunuran itong mga kulukoy na ito. National budget at ibibigay na nga natin sa mga ating mga kapwa-kongresista sa Senado. Kaya masaya ako na andito si Senator Bong, kaya siya pong partner natin.
At kaya, nagsalita ang ating Deputy Speaker, Camille Villar, at ang ating Congressman, Erwin Tulfo, na inununsyo na sa ating konbensyon kahapon din na sila ang magiging mga senatoriables natin para may dagdag natin yung mga kaibigan natin sa Senado para itong mga programa kagaya ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Idagdag daw nila sa mga Senado doon para kanila na ang buong Senado at ang Kamara. At wala nang makaharang sa kanilang plano na pakialaman ang konstitusyon para itong si Martin Romualdez ay maging Prime Minister. Ito ang talagang pakay ng itong taong ito. Prime Minister, para kung maging Prime Minister na siya, wala na. Hanggang kamatayan na talaga ang kanyang posisyon na wala nang eleksyon pag nangyari yan. So tayong mga Pilipino, pag-isipan natin ng mabuti kung tama ba na iluklok natin itong mga kakampi ng itong si Martin Romualdez at ng presidente. Kung ibubuto ba natin itong line-up nila ng mga senador. May tutuloy natin kay ito ay nakikita natin ay napakaganda kay masaya naman kayo, di ba? Masaya ba kayo? O ganito na lang kasi sa totoo lang, mahirap mag-speech pagkatapos ng isang performance ni Andrew eh. Pero ganito, lahat kayo, higit 10,000 benepisyaryo ngayon, may uwi kayo ng 5,000 cash. Yahay! Nako, ito na. 5 kilo na bigas. Pero ang dami-dami ninyo, di ba? Kaya lahat kayo, walang iwanan. Lahat kayo makakatamkan kayo. Pero ganun, Ano daw? Kabulol-bulol na. isang contest na lang. Kung sinong mas maingay, silang mauuna. O, dito. Bagong Pilipinas! Nako, Bagong tinuruan. Pilipinas! Tinuruan pa nila para magingay. Ay, dito. Bagong Pilipinas! Ang mga tao dyan, pumunta lang dyan para makatanggap sila ng ayuda. Pero hindi ako naniniwala na talagang nainganyo na nila ang mga tao na nandyan. Kasi may mga utak din ang mga tao, di ba? Bagong Pilipinas! Bigyan ng jacket yan! Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Oh, ito na. Bagong Pilipinas! Ano? Parang si Willie Rebillame na ito eh. Patas! Patas! Ang mga kongresista. Ang boses niya parang na si Willie Rebillame. Bigyan ng jacket yan! Ano kayo? Para bonus sa kaliwa at sa kanan. Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Para nang nagrally ito sila. Parang sa Ano ba to? Pantay-pantay. Patas-patas. Siguro yun talaga sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Basta, sama at sama. Babangon tayo muli. Patas-patas. Nagkakaisa talaga ang mga Pilipino. sama-sama daw, babangon muli. Yun talaga ang gusto ng tambayan. Na magkakaisa tayo dito sa magandang Bagong Pilipino Serbisyo Fair. Nakikita ng taumbayan. Pag lahat tayong Pilipino nagsama-sama, nagtutulungan, Hinihingal na ata. Naku, baka walang problema, atakihin kaya ito ha. natin Sulbahan. Kaya, Baka atakihin na ito. Hinihingal. ang mga kabataan dito, mga, Oh, hinihingal. hey! Wala. Naku, ang taba na ba dito? Hey! Baka may bara-bara na dyan sa puso niyan. Hey! Hey! Ayan. Oh, hinihingal. O sige na. Baka mamaya sasabihin nila. Baka mamaya, pinapasok ko atakihin yung ka negosyo dyan. ni Andrew eh. Sa totoo lang po. Gusto ko lang konting saya lang. Kaya sa totoo lang po, Ah, yun talaga ang gusto ng ating mga kongresista, ng ating mga mambabatas, ng ating mga LGU, mga governors, mayors.
maglingkod lang po, magsilbi sa iyo. Kay ito po ang oportunidad natin, kangarangalan po natin, nagmagbigay, maghatag ng mga serbisyo, mga programa, ang mga programa ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr., para sa iyo lahat. Ako po, si Martin Romualdez, leader po ako ng Kongreso. Ito, mga kasamaan ko, naka-recess na kami ha, naka-break na kami ha. Dapat sila, umuwi na sila sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga distrito, pero nandito sila sa Kawit dahil mahal-mahal natin kayong lahat dito sa Kawit, sa Cavite. Mahal-mahal Mahal daw. mo ba rin kami? Nagkabulol-bulol na. Ayun. Yun ang gusto natin talaga. Nagmamahalan tayo. Baka Nagkakaisa ang may Pilipinas. rescuer ba dyan? At happy po kayo. Tigihin itong taong to. Again, ako si Martin Romualdez, leader of the House of Representatives. Leader. Handang-handa, maglingkod, makinig, at siyempre, magsisilbi sa inyo lahat. Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! Yun, tatapos na na. Natapos na si Tokmol. Itong si Tambalilong. Sana naman mga kaibigan no, na ating himay-himayin at tingnan natin kung sino ba talaga ang nasa mabuting may plano sa ating bansa. Ang sinasabi natin dito, yung pamimigay ng pera at bigas. Nako, para lang yan sa may nabagyuhan. Hindi yung tulong na ano ba ito? Hindi na magtrabaho ang mga Pilipino. Yun lang ang akin, mga kaibigan. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.